Ang doktor na si Juliet ay kakahiwalay lang sa kanyang asawa at naghahanap siya ngayon ng bagong mauupahan. Nakahanap siya ng isang mura, ngunit ito ay masyadong maliit at napakapangit ng view. Maya-maya ay nakatanggap siya ng isang tawag tungkol sa isang paupahang apartment, at ito ay malaki, ngunit kasalukuyan pang inaayos. Pagmamay-ari ito ng isang lalaking nagngangalang Max, at laking gulat ni Juliet nang malaman na pinaapaupahan niya lang ito sa napakamurang presyo. Sabi ni Max ay medyo maingay daw minsan dahil nagre-renovate pa siya. Giit naman ni Juliet na wala itong problema sa kanya dahil parang mantika siya kung matulog. Pagkatapos humingi ng ilang ID, ibinigay sa kanya ng landlord ang susi. Habang naglilipat ng mga gamit ay nakilala ni Juliet ang lolo ni Max na nagngangalang August at napakabait nito sa kanya. Nang gabing iyon, naramdaman ni Juliet na may nakatingin sa kanya, kaya't bumangon siya upang tingnan, ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, nakahanap siya ng welcome gift sa harap ng kanyang pinto kaya nagpasalamat siya sa kanyang landlord, ngunit sinabi ni Max na hindi iyon galing sa kanya, ito ay mula kay Agosto. Pumunta si Juliet para pasalamatan ng matanda, ngunit kakaiba ang sinagot nito, kaya umalis kaagad siya. Nasa isang art exhibition si Juliet kasama ang kanyang kaibigan nang makasalubong niya si Max. Inaasar siya ng kaibigan niya pero hindi niya ito pinapansin. Hiniling ni Juliet sa kanyang landlord na sabay na silang umuwi at masaya naman siyang sinamahan ni Max. Mas nakikilala nila ang isa't isa habang umiinom ng kape at umupo sa isang bench. Nang makarating sila sa apartment, sinubukang halikan ni Juliet si Max, ngunit umiwas ang landlord. Nahihiyang nagsorry si Juliet at mabilis na pumasok sa loob. Maya-maya ay naligo ang doktora ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagyanig ng apartment, dahilan upang mahulog ang kanyang alak. Pakiramdam ni Juliet na may nakatingin na naman sa kanya, ngunit hindi na lang niya ito inintindi at kalaunan ay humiga na siya sa kama. Kinabukasan, tumawag ang dating asawa ni Juliet para kamustahin at hilingin na makipagkita sa kanya, ngunit galit pa rin si Juliet at ibinaba ang telepono. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Max si Juliet para sa hapunan at humingi siya ng tawad sa ginawa niya nung isang araw. Giit ng landlord na nagulat lang siya dahil gusto siyang halikan ni Juliet, at inamin ng doktora na may gusto siya rito. Maya-maya ay pumunta ang dalawa sa kanyang apartment para magsalpukan. Flashback sa ilang linggo ang nakakaraan. Abala si Juliet sa pagtatrabaho sa ER nang makita siya ni Max. Nasa ospital ang landlord upang samahan ang kanyang lolo sa kanyang check-up, at mula noon ay nahumaling na si Max sa doktora. Nalaman niyang naghahanap ito ng apartment, kaya tinawagan niya si Juliet at pinarentahan niya ang kanyang apartment sa murang halaga. Araw-araw siyang ini-stalk ni Max at hindi aksidente ang pagkikita nila sa exhibit. Gabi-gabi din niya itong binabantayan habang naliligo at nagtatago siya sa ilalim ng kama kapag natutulog si Juliet. Hindi natuloy ang pagsasalpukan ng dalawa dahil sinabi ni Juliet na hindi pa siya nakaka-move on sa kanyang asawa. Nalungkot si Mang Kanor at umalis. Kinabukasan, binigyan ni Max ng gamot ang kanyang lolo gamit ang syringe. Sinabi ng matanda na alam niya ang lahat ng ginagawa ni Max sa gusali. Tinatawag niya itong mahina, seloso at perwisyo tulad ng kanyang ama. Isang lumang dyaryo ang nagpakita na ang ama ni Max ay nagwakas sa kanyang sariling buhay matapos patayin ang kanyang asawa. Sinundan ni Max si Juliet sa isang cafe at humingi ng tawad ang babae sa nangyari kagabi. Sinabi ng landlord na ayos lang, at giit niya ay hindi din naman magandang tignan na may relasyon siya sa kanyang tenant. Nabunutan ng tinik si Juliet dahil wala palang problema si Max dun, at siya ay umalis. Madaling nakapasok si Max sa silid ni Juliet sa pamamagitan ng isang lihim na daanan. Pinapanood niya itong natutulog at kalaunan ay sinubukan niyang emekes-mekes ang doktora at halikan. Kinabukasan, nakatanggap si Juliet ng text message mula sa dating asawa na nagpangiti sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay tinulungan siya ni Max na dalhin ang kanyang mga pinamili sa loob, ngunit mukhang hindi komportable si Juliet dito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng landlord na siya ay nalilito dahil si Juliet ang unang humilik, at ngayon ay naging malamig na ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Juliet na sinubukan lang niyang tingnan kung mag-work ba sila, at karaniwan naman iyong ginagawa ng mga tao. Gayunpaman, sinabi ni Max na hindi niya dapat ginawa iyon, at umalis ito ng masama ang loob. Habang naghahanda ng hapunan si Juliet ay pinapanood siya ni Max sa isang maliit na butas. Nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa dating asawa, at tila darating ito mamaya. Ilang sandali pa, dumating si Jack at pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kung paano sila humantong sa paghihiwalayan. Inamin ni Juliet na muntik na siyang makipag-date sa iba, pero hindi pa siya nakaka-move on sa kanya. Galit si Max habang nakikinig sa dingding. Maya-maya ay nagkatukaan ang mag-asawa hanggang sa humantong sila sa kama. Samantala, umiiyak ang landlord habang palihim na pinagmamasdan silang dalawa sa likod ng salamin. Pagkaalis ni Jack ay maingat na naglagay si Max ng pampatulog sa alak ni Juliet bago pa ito magbuhos sa isa pang baso. Nang makatulog siya ay lumabas si Max sa ilalim ng kama at marahang hinaplos ang mukha nito gamit ang kamay ni Juliet. Kinabukasan, late na namang gumising si Juliet, at nagdududa na talaga siya dahil karaniwan naman ay hindi siya nahihirapang gumising ng maaga. Dahil hindi mapanatag ang loob ay nagdesisyon si Juliet na mag-set up ng CCTV sa kanyang apartment na nakatutok sa kanyang kwarto at pintuan sa harapan.
Inistok ni Max ang mag-asawa habang nasa labas sila para maghapunan. Kalaunan ay sinundan niya si Jack habang ito ay pauwi, at sinadya niya itong itulak sa hagdan. Sinuri ni Juliet ang CCTV, ngunit wala pa siyang nakita. Nagsalin siya ng isang baso ng alak at pagkatapos ay natulog na. Sinimulan siyang galawin ng landlord, ngunit bahagyang nagising si Juliet na ikinagulat ni Max. Mabilis niyang itinurok ang syringe sa paa nito, at bumalik naman sa pagkatulog ang doktora. Kinabukasan, late na nagising si Juliet para sa trabaho, at habang nagsusuot siya ng damit, may nakita siyang takip ng syringe sa sahig. Nagpasya siyang kunan ng sample ang kanyang dugo at ipinasuri ito sa kanilang lab. Habang nasa trabaho si Juliet, kumuha si Max ng damit mula sa kanyang wardrobe at humiga sa kama kasama nito. Maya-maya ay pumasok si Jack na may dalang mga groceries nang mapansin niya ang pinto sa lihim na daanan ni Max. Nang papasok na siya sa loob, lumitaw ang landlord sa likod at inatake siya. Matapos matanggap ang resulta ng kanyang blood test, nalaman ni Juliet na siya ay naturukan ng mataas na antas ng pampatulog. Nang mapagtanto ito, agad niyang tinawagan si Jack at sinabihan itong huwag pumunta sa kanyang apartment, ngunit tila huli na ang lahat. Pagdating sa bahay, nakita ni Juliet ang mga pinamili ni Jack, ngunit hindi niya mahanap ang mister. Tinignan niya ang CCTV recording kagabi at nalaman niyang pumasok si Max sa kanyang silid at minekas-mekas siya. Maya-maya ay pumasok ang landlord na may dalang bote ng alak at kahit sinusubukan ni Juliet na kumilos ng normal, napansin pa rin ni Max na kakaiba ang kanyang kinikilos. Tumanggi siyang uminom ng alak, at nang subukan niyang gamitin ang telepono ay inagaw ito ng landlord. Tinanong ni Max kung bakit siya nito pinagtaksilan ngunit hindi sumagot si Juliet, at nang subukan niyang makaalis ay pinilit siya ng landlord na maupo. Natatakot lumaban ang doktora, ngunit nang turukan siya ni Max ng pampatulog ay kumuha si Juliet ng kutsilyo at sinaksak sa balikat ang landlord. Ang dalawa ay nagbuno sa kusina hanggang sa mahawakan ni Juliet ang isa pang kutsilyo, kaya tumakbo si Max palayo sa kanyang lihim na daanan. Tinakpan ito ni Juliet ng refrigerator, ngunit nakakulong na siya ngayon sa loob ng apartment. Nagsisimula ng magkabisa ang pampatulog, kaya uminom si Juliet ng gamot para pansamantalang malabanan ito. Habang nakatingin sa salamin ay biglang lumabas si Max at hinila si Juliet sa loob. Nagawa niyang saksakin si Max gamit ang hairpin at tumakas siya sa lihim na daanan kung saan natuklasan niya ang ilang lihim na butas na ginagamit ni Max para panuurin siya. Nang maglaon ay nakahanap siya ng nail gun sa bodega ng landlord at dinala niya ito. Gayunpaman, tinambangan siya ni Max na naging dahilan upang mabitawan niya ang nail gun. Nang muli siyang aatakehin ng landlord ay nakuha ni Juliet ang nail gun at direktang tinira sa dibdib ni Max. Habang sinusubukan niyang tumakas sa isang maliit na bintana, natagpuan ni Juliet ang mister na wala ng buhay. Kalaunan ay nahanap ni Max ang basag na bintana at napagtanto niyang nakatakas na si Juliet mula roon. Ngunit biglang lumitaw ang doktora sa likod niya na may hawak na nail gun. Tinira niya ito ng 3 beses sa dibdib ni Max, dahilan para matumba ito. Nang subukan pa rin niyang sunggaban si Juliet ay binaril siya nito sa ulo, ang huling pako sa kanyang kabaong. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.